Isang napakalakas na lindol ang yumanig sa distrito ng Shinagawa. Dahil sa tindi ng pagyanig, maraming bahay at gusali ang gumuho at nagbagsakan. Nagdulot ito ng matinding takot at pagkataranta sa mga residente na nag-udyok sa kanila na magsipagtakbuhan upang iligtas ang kanilang mga sarili. Matapos ang lindol, isang napakalaking sinkhole ang biglaang bumukas sa gitna ng distrito. Mula sa kailaliman nito, may nakita ang isang babae na dalawang kakaibang liwanag. Ilang sandali pa'y sunod-sunod na lumitaw ang mga ito, kasabay ng paglitaw ng malalaking nilalang na kahawig ng mga higanteng langgam, mga kaidyo na tila handang manalasa at wasakin ang anumang madaanan. Nagdulot ito ng matinding kaguluhan at panganib sa buong lugar. Bago naganap ang trahedya sa Shinagawa, ipinakita ang masigasig na pagsasanay ng mga miyembro ng Defense Force. Tampok dito ang karakter ni Kokoro Shinomiya bilang isa sa mga pangunahing tauhan kasama si Kafka Habino. Patuloy pa rin ang determinadong pagsasanay ni Kafka upang patunayan ang kanyang halaga at kakayahang makaligtas sa harap ng panganib. Samantala, nagmamadaling nagtungo si Kokoro sa silid ni Captain Narumi. Sa pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang kapitan na nakaluhod at humihiram ng pera dahil umano'y nawala ang kanyang sahod mula sa bank account. Laking gulat ni Kokoro nang mapansin ang mga kahon ng mga produktong galing Amazon na nakatambak sa likod ni Narumi, isang malinaw na palatandaan ng kanyang labis na pamimili. Dahil dito, napasigaw siya sa kapitan. Ilang saglit pa'y dumating ang vice captain at ipinaalala sa kanila, oras na para umalis. Agarang kumilos ang First Division sa pamumuno ni Captain Narumi. Sa pangunguna ni Captain Narumi, agad na nagkaroon ng mabilis-isayo ng First Division kasama ang mga bagong miyembro na sina Kafka at Kokoro. Habang isinasagawa ang paglikas ng mga sibilyan patungo sa mga evacuation shelter, napansin ng dalawang batang takot na takot. Isa sa kanila ay may sugat sa tuhod at halos hindi na makagalaw sa matinding takot. Pinalakas ng kanyang kuya ang loob ng bata, sinasabing huwag matakot dahil paparating na ang First Division. Ilang sandali pa, isang dambuhalang kaidyo ang lumitaw sa harapan ng magkapatid. Walang pag-aalinlangang tumayo ang kuya sa harap ng kanyang nakababatang kapatid upang siya'y maprotektahan. Habang mabilis na lumalapit ang halimaw at kakainin na ang bata, biglang dumating si Captain Narumi at inatake ang higanteng kaiju. Tinuhog ito na parang fishball gamit ang kanyang sandata. Sa kabila ng tensyon sa paligid, nagbiro pa si Captain Narumi at sinabing, pag-uwi nito, i-post mo ako sa social media at sabihin mo ng 10 beses, Captain Narumi is so cool. Sa Defense Force Command Post 318, masusing binabantayan ng mga command units ang kaligtasan ng mga sibilyan at ang sitwasyon sa paligid. Mahigpit ding minamanmanan ang bawat galaw ni Kafka na kinikilala bilang Kaiju No. 8. Sa ilalim ng pamumuno ng Director General, inilabas ang utos na simulan na ang operasyon at tuluyang lipulin ang mga kaiju. Habang nagsisimula ang operasyon, mabilis na lumusab si Kokoro Shinomiya sa harap ng laban. Makikita ang kanyang matinding kumpiyansa at tapang. Ginamit niya ang kanyang bilis at lakas upang salubungin ang mga kaiju. Sa bawat suntok at hiwa ng kanyang sandata, isa-isang natitibag ang mga halimaw. Napansin ng mga kasamahan niya na tila ginagaya ni Kokoro ang estilo ng laban ni Vice Captain Hoshina, ang bilis nito at ni Captain Mina Ashiro, ang lakas nito. Patunay ito ng kanyang determinasyon at kakayahang makipagsabayan sa mga veterano. Samantala, habang abala sa labanan si Kokoro, inobserbahan naman ni Captain Narumi ang kabuoang sitwasyon. Napansin niyang kakaiba ang daloy ng laban, hindi basta-basta ang pagkilos ng mga kaiju. Ang bilang ng mga halimaw, ang lokasyon ng kanilang paglabas at ang sabay-sabay na pag-atake ay tila planado, hindi natural. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Kafka Habino na handang tumugon sa panganib. Sa kanyang unang hakbang, isinagawa niya ang bahagyang transformasyon kung saan ang kanyang mga kamay at paa lamang ang naging anyong kaiju. Agad siyang umatake sa kaiju na anyong langgam, subalit hindi ito nagdulot ng epekto. Sa halip, madaling siyang napatalsik ng nilalang. Habang pinipilit niyang mag-transform bilang Kaiju No. 8, bigla siyang nabigo. Sa kabila ng kanyang konsentrasyon at pagsisikap, ang kanyang katawan ay hindi tumutugon. Ang dating napakadali niyang paggamit ng kapangyarihan ay biglang naging mahirap at labis na nakaka-frustrate. Napansin ng ilang miyembro ng unit na tila may problema si Kafka. Bagamat hindi pa siya lubos na nagtatransform, halatang kulang ang kanyang lakas upang sumabay sa labanan. Sa loob-loob ni Kafka, ramdam niya ang matinding pagdududa sa sarili. Gusto niyang makatulong, pero parang kinukulong siya ng takot at presyon. Isang mas malaking panganib ang lumitaw. Si Kaiju No. 9, isang pangunahing kontrabida mula sa nakaraan. Lumitaw ito mula sa katawan ng isa sa mga kaiju at unti-unting bumuo ng kanyang katawan sa harap ni Kafka. Agad na naalerto ang First Division matapos ang ulat ng presensya ni Kaiju No. 9.
Ayon sa impormasyong natanggap, lumitaw umano si Kaijo number 9 matapos niyang maramdaman ang presensya ni Kaijo number 8 sa nasabing lugar. Pagkakita kay Kafka, agad siyang inatake ni Kaijo number 9, tinamaan siya sa balikat. Sa naturang pag-atake, nakumpirma ni Kaijo number 9 na si Kafka nga ang Kaijo na matagal na niyang hinahanap. Sinubukan muling mag-transform ni Kafka upang makipaglaban, subalit muli siyang nabigo. Agad na naramdaman ni Captain Narumi na may mas malalim na dahilan sa likod ng pag-atake, hindi lang basta pagsira ng lungsod, kundi tila naghahanap si number 9 kay Kafka, marahil para makuha ang kanyang Kaijo Core o sirain siya bago pa siya maging mas malakas. Pero higit pa roon, isang clone din ang lumitaw sa harap ni Captain Narumi. Habang patuloy ang pag-atake ng mga Kaijo, isang bagong problema ang lumitaw, ang mga napatay na Kaijo ay muling nabubuhay. Unti-unti silang nagre-regenerate at muling lumalaban na para bang pinapalakas pa sila ng presensya ni number 9. Muli, sinubukan ni Kafka na mag-transform. Pero bigo pa din siya. Naging mas lalong desperado ang kanyang kalagayan. Wala siyang magawa kundi manood habang ang kanyang mga kasama ay patuloy na nilalabanan ng walang katapusang Kaijo. Ipinag-utos ng Deputy Director na anuman ang mangyari ay huwag makialam si Isao Shinomiya, ang Director General, sa kasalukuyang labanan. Ipinaliwanag niyang kapag ginamit ni Shinomiya ang kanyang Kaijo weapon sa pakikipaglaban, ay maaari itong magdulot ng malubhang epekto sa kanyang kalusugan, pati na rin ang pag-ikli ng kanyang buhay, o posibleng mauwi pa sa kanyang kamatayan. Samantala, sa gitna ng tangkang pag-atake ni Kaijo number 9 kay Kafka, ay bigla itong nahati sa gitna. Lumitaw na si Kokoro pala ang dumating at umatake sa Kaijo, sa sobrang bilis niya, hindi ito namalayan ng kalaban. Sa kabilang dako, ipinakita rin ng clone ni Kaijo number 9 na kaharap si Captain Narumi. Ipinaalala ni Narumi na siya ang kapitan ng unit at hindi basta-basta makakalusot ang Kaijo sa kanyang paningin. Naunang umatake ang halimaw, ngunit mabilis itong naiwasan ni Narumi. Tinanong pa siya ng Kaijo kung siya ba ay mas malakas kaysa kay Kaijo number 8 na ikinainis ng kapitan. Agad siyang umatake mula sa itaas gamit ang kanyang sandata upang tugisin ang kaaway. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.